Guys, oras de peligro na para sa Barangay Ginebra. Nadalawang sunod sila ng Meralco Bolts at ngayon ay 2-1 na ang series pabor sa Tropang Kuryente. Game 4 na mamaya at heto ang malaking tanong. Ginebra babawi ba o mababaon? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa matagal na panahon ay naging tormentor ng Meralco ang Barangay Ginebra. Ngunit sa kasalukuyang Best of 7 semifinal series dito sa All Filipino Conference ay ang mga mag-aalak naman ang pinahihirapan ng Bolts. Mukhang si Nenad Vucinic lang yata ang solusyon upang masolve ang Ginebra puzzle kontra sa Meralco. Sa nakaraang maraming conference ay laging pinaiiyak ng Ginebra ang Meralco. Makagaganti na ba ngayon ang Bolts sa mga mag-aalak? Sa simula ng Best of 7 semifinal series ay mukhang i-impose na naman ng Ginebra ang kanilang mastery over Bolts dahil nakuha ng Gin Kings ang panalo sa Game 1. Ngunit kahit natalo sa unang game ay dito naman nakita ng coaching staff ng Meralco mayroon pala silang itinatagong armas na magagamit laban sa Ginebra. Walang iba kundi si Brandon Beige. Nakita ni Nenad Vucinic na may ibubuga pala si Brandon Beige laban sa pinakamatinding player ng Ginebra na si Christian Standardinger. First rounder sa PBA rookie draft at 8th overall pick ng Meralco, nagkaroon ng katuwang sa ilalim si Raymond Almasan sa katauhan ng 6'9" na si Brandon Beige. Tila siya ang naging sagot sa problema ng Meralco sa big man bilang pantapat kina Christian Standardinger at Japet Aguilar. Hindi na ma-dominate ng Ginebra ang ilalim, nakikipagsabayan kina Aguilar at Standardinger, sina Almasan at Beige. Maraming beses na nagdalawang isip tumira si Stan dahil may sumasabay na sa kanya sa ilalim. At resulta ng adjustment ni Nenad Vucinic, dalawang sunod na panalo sa Game 2 at Game 3 ang iminarka ng Meralco pagkatapos matalo sa Game 1. After ng Game 3 sa Dasmariñas Arena, inamin ni Coach Tim Cone na outplayed sila, na outscored sila at outcoached sila ng Meralco. Hawak ngayon ng Bolts ang lamang sa Best of 7 series, 2-1. Sa ating last video ay sinabi natin dapat ma-check ng Ginebra defense sina Alin Maliksi at Chris Newsam, ngunit hindi ito ang nangyari. Sa halip, maagang uminit ang opensa ni Maliksi sa first quarter pa lamang. Liban sa 2-0 sa pag-uumpisa ng Game 3, doon lang nakatikim lumamang ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Na magsimulang umiskor ang Bolts ay nagtuloy-tuloy na kahit minsan ay hindi na nakalamang ang Ginebra. Big credit sa Meralco, kuminto ni Scotty Thompson, ngayong lamang na sa series ang Bolts. Maganda raw ang adjustment ng mga ito, maganda ang game plan. Nagpapatuloy ang di kagandahang laro ng former MVP. Crucial ang Game 4 mamaya sa Mall of Asia Arena at kailangan ng mag-regroup ng Barangay Ginebra upang hindi sila malubog sa 1-3. Napakalaking bentahe sa Bolts kung muling matatalo ang mga mag-aalak at lalo pang tataas ang kumpiyansa ng Meralco players. Mamaya sa Game 4, malalaman natin ang mga pagbabagong gagawin ni Coach Tim Cone. Naghahabol ang Ginebra sa Game 3, mahigit 8 minuto ang natitira sa game clock. Nakapagtatakang iniupo na ng American coach si Christian Standardinger at pati na si Scotty Thompson. Sa isip ng marami para bang maagang isinuko ng Ginebra coach ang laban. O siguro'y maagang naramdaman ni Tim Cone na hindi kanila ang Game 3 kaya pinagpahinga na lang niya ang kanyang dalawang pambato. Samantala, kung hindi man na-sweep ng SMB ang elimination, ngayon ay kumakatok muli sa kanila ang pagkakataong ma-sweep naman ang rain or shine sa kanilang Best of 7 semifinal series. Kung tatapusin na ng bermi ng series mamaya, opisyal na nilang uupuan ng isang final seat at maghihintay na lamang sila ng makakalaban. Tiyak gugustuhin ng SMB na humaba pa ang semifinal series sa pagitan ng Ginebra at Meralco upang nagpapahinga na sila'y nagbabakbakan pa ang dalawa. Sino man ang makaharap nila sa finals ay siguradong pagod pa, samantalang sila'y may kumpletong pahinga.
Samantala, nagkaroon ng sagutan sina ROH Coach Yang Yao at SMB Gunner Terence Romeo sa pagtatapos ng Game 3. Hindi nagustuhan ni CYG ang pagtira ni Romeo sa 3 points kahit napakalinaw ng sa SMB na ang panalo. Para sa ROH Coach, kabastusan ang ginawa ni Romeo. Hindi na raw iyon kailangan dahil panalo na nga eh. Wala raw namang quotient system sa semis. Ano ang masasabi nyo rito mga ka-Republic? Bastos nga ba si Romeo o masyadong sensitive lang si Coach Yang Yao? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.